Saka meron din tayong mga classification of fire. Meron tayong 5 classification. Yung tinatawag na Class A, Class B, Class C, Class D, at saka Class K. 5 yan. Ano ba yung tinatawag na Class A? Yung tinatawag na Class A, yun yung mga solid combustible material. Halimbawa yung mga kahoy, mga papel, mga fabrics, tsaka mga tuyong dahon. Yun yung tinatawag nating solid combustible material. Ano naman yung Class B? Yung Class B naman, yun yung flammable liquid or gas. Halimbawa, yung ano ba yung mga flammable liquid or gas? Yung flammable liquid or gas, yung mga gasoline, crudo, at saka yung sa ano ba to? Ito yung mga liquid na po pwedeng iwanan ng apoy. At saka yung sa Class C naman, yung tinatawag na electrical. Ano ba mga halimbawa? Mga electrical nga electricity, yung Class C. Mula yan sa mga circuits yan at saka mga equipment. Yung circuit naman yan, yun yung nabilong dyan yung electrical. At saka yung sa Class D naman, yung mga metal fire. Ano bang mga metal fire? Metal. What? May metal ba na nasusunog? Meron. Meron yung mga aluminum natin, nabilong din yan sa metal. At saka yung sa magnesium. Saka iba pa. Yun yung mga pupwedeng masusunog at belong dun sa Class D. Ano naman yung Class K? Yung Class K, yun yung kitchen. Ba't na pasama pa yung Class K sa fire classification natin? Kasi yan din yung sa mga bahay, yung mga report ng mga Bureau of Fire natin ay nagsimula yung sunog sa kitchen or sa kusina. Kasi yung mga vegetable cooking oil natin dyan, pwede din yan, nasusunog din yan. Yan ang pagsimulan din yan ng apoy. At saka yung sa mga fat animal oil. Yan, yung mga taba ng mga baboy, pwede naman yung taba ng tao, basta magkakaroon lang ng oil. Kaya mag-ingat yan yung mga matataba na dapat bawas-bawasan nyo na yung taba ninyo kasi yan yung pagsimulan din ng sunog yung taba ninyo.